Wow! 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 Okay, uwi ka na to. May aircon pa? Meron yan, pero wala nang pre-yun. Sumingaw na. Start na tayo mga kaibigan. Solid. Ang hirap lang ito kasi ang haba, tas ang lambot ng gulong. Pero no choice tayo kasi wala tayong dalang panghangin. May dala tayong mags, kaya lang sabit. Malaki, size 18. Okay lang naman, pag umaandar, mag-anak ikaw. Pag yung maniobra lang talaga. Yung speedometer, boy yan, sir! Working yan! Dito tayo sa main road. Shoutout sa mga tropa, Villa Palaw. Nalito po sa kaliwa. Papa-align pa to kasi hindi pantay. Sa kanan malaki ang liko, sa kaliwa maliit. Wheel alignment. Okay lang, maliliit lang yan. Ganyan talaga mag-project. Masarap pa umandar ha. Kumakajut-kajut lang pero ayos, maganda, good. Kaya ang suspension hubs. Di ramdam. Bukas yung trunk. Okay na, sumara na yun. Hanap tayo ngayon ng pahanginan ng gulong. Dahil pahanginan is light. Dito ako nag-start ka pala mag-vlog sa Villa Palaw. Kung hindi nyo itatanong, dito sa Villa Palaw yung unang gawaan natin ng EasyWorks Garage. Pumunta rito yung mga follower. Nagkamali ako that time na binigay ko yung address ko. So napuno ko talaga yung kalsada ng sasakyan. Wala pa tayong shop noon, dinumog tayo kahit mga taga malayo, dumadayo. Bagong bago pang EasyWorks Garage noon. Wala pang pandemic yun, tol, no? Wala pa. Ano pa lang yun? 17. 2017, no? Kasi yun, nagtuloy-tuloy lang. Hindi naman natin sinasadya. Nagustuhan lang ng mga tao yung pag-share natin ng mga mga paano magkalikot, paano maghimas ng mga sasakyan pag yung may sira na ganito, madali lang. Basic ba? Pahanginan ng gulong, ayun sa kaliwa. Sige. Ayan na, nagpapahangin na tayo. Kuya, magkano pahangin ng gulong pag 30 hangin? 5 piso lang. 5? Pag 100 ng hangin? 5 piso rin. Siya, 200 mo na. Nagpa-full tank lang tayo saglit. 200 full tank. Dun sa Wilkins. Si Manong. Okay. Thank you po. Pa-full tank lang kami. Wow! Wow! Kapakalakas niyan, insan! Frog na yan! Ay, walang preno, insan! Insan! Keeps you alive dahil sabog ang pawis, sabi rin nag-comment sa akin. Namatay yun! Yun! Yun yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga ganun Buhay ang dugo. Mabubuhayan ka talaga sa lumang kotse. Hindi ka pwede papatay-patay dito. Alam, mabilis ka magsusi dito. Pag papatay-patay ka, tulak ka. Sanay tayo dyan, sir. Ramdam natin yan pag namatayan ng makina. Siyempre, wala pa tong minor, gawa ng napatambak. Okay lang, ganun talaga. Mamaya lang, tatanggalin natin lahat ng seat cover, lahat ng carpet, iwawash natin maigi doon sa bahay, iaangat natin, lahat ng preno, ipa-flush natin, lahat ng fluid sa clutch, paltan na natin ang primary, secondary, brake pads, paltan na natin, change oil na natin agad yan, gear oil sa transmission, gear oil sa differential, paltan na natin, carburetor, i-overhaul na natin para sigurado malinis, tas aircon na, registro na, kondisyon muna na sa garahe. Pag nakakondisyon na, one click na, may minor na, saka tayo tumirada ng aircon, ng registro. Okay lang. Ayan ang speedometer, stable siya. Working.
andito na ang Toyota Crown sa ating garage. Yan. So, madami tayong gagawin. Grabe, ito yung UP. Memorable yata ito kay Tito. Tinatanong ko nga pag ni-restore ko, i-maintain ko ba yung tupi dito? Kasi may napanood ako yung ganong movie. Ni-restore niya yung Mustang nung kaibigan niya. Pero minmaintain niya yung UP kasi daw memorable daw yung bangga na yun sa kanya. Pero sabi niya hindi daw, ayusin daw. Sabi ni Tito. Okay, ayusin natin yan. Wala lang, gusto ko lang pag nakita niya to kasi yan sabi ko sa kanya, isasakay ko siya ulit dito. Sila ni Tita kapag nabuo na. At gagawin natin talaga yon. Lalo yung aking classmate, si MJ. O, shoutout sa Orhalesa family. Classic na classic, no? Pati ang tint, oh. Classic. Yun, know, kulay violet. So, papaanda rin natin ang Toyota Crown. O, diba? Old school. May ratan pa yan, no? Gagawin natin ngayon, syempre, napa-stock to. So, baka mag-hard starting yan. Testingin natin. Paanda rin. Neutral. Susi. Ayun, may ilaw pa, no? Start. Dalawang apak para sure. 1, 2. Yun, large. Isa pa. Yun. Ayun. Semi-palyado lang sa una. Pero, matining na ulit. Pakinggan nyo ang exhaust niyan. Kukut-kutin natin yung mga dumi na yan. Madami sa mga singit-singit. Kasi nga ito ay hindi naman ito garage queen. Naging garage queen na lang ito nung na-stroke siya. Pero ito ay ginagamit nila talaga. Tingnan nyo mileage. 282,344. Yan ay daily driven ni Tito nung time nila. Papuntang opisina. Yan. Maandar naman, semi-palyado lang. Check natin ang timing, spark plug. Linisin natin valve cover gasket dahil may leak na. Carburetor, labas tayo. Yung mga tint, aalisin natin yan. Seat cover, lahat. Kasi nga, napa-stock. So, medyo makati siya. Tanggalin natin yan. Bala ko rito, full black interior. So, gagawin natin black lahat. Sidings, upuan, carpet, ceiling, no? Black natin yan. Black na leather. Lapad ng likod nito, guys. Grabe to. Yan, oh. Ang lapad yan. Saka yung trunk. Kasya tao dito. Yan, oh. May chicken joy pa. Hindi, lagay niya ng mga gamit. Eto, old school na jack, oh. Legit kaya? Naka-bend siya, oh. Kakaiba. Ba't siya naka-bend? Hindi lang nakakita na ito, ah. Naka-bend yung jack. Ano yun? Para hindi na siya, ano, hindi siya nakaganyan, eh. Para siguro pwede kang mag-ikot ng kamay na hindi ito matama yung fist mo doon sa sahig. Kasi minsan, di ba, pag iniikot nyo yung ganito, napapasunto kayo sa sahig. Pag yung hawak nyo to, napapaganon kayo sa kalsada. So, palagay ko ang purpose nito kaya nakaganyan para hindi nyo matamaan ng kamao yung sahig. Pero hindi siya mahirap ikutin, ah. Kahit may angle. Madali lang siya ikutin. Nice one. Okay yun. Yan, oh, yung mga lumang belt, tinago pa talaga ni Tito. Tapos ang tangke nga pala niyan, dito yan. Yan. Kasi ang reserbang gulong yan, nasa ilalim. Wala yan tangke sa ilalim. Nakatayo ang tangke. Para sa Sprinter, nakatayo siya dyan. So, ang gagawin natin, i-drain natin yung tangke. Lilinisin ang carburetor, i-tune up natin, spark plugs, brakes, lahat.
Kakalasin natin. Mga mugs, papalitan na natin kasi expired na rin yung gulong. Meron naman tayong mga naka-ready ng mga mugs dyan. Salamin, tatanggalin natin yung tint. Seat covers, tatanggalin. Carpet, upuan, tanggalin natin lahat. Pero ito, chrome pa daw to, kinulayan lang. Madali na yung mga goma-goma na yan. So, makita nyo, buo siya. Madali na itong ayusin. Oh. Ay, may mga papeles. Ayan, oh, pag natanggal yung seat cover, maganda eh. Oh. Gray. Pero hindi na yan orig. Napa-upholstery na rin yan. Ayan, oh. Buo eh. Oh. May classic pa na speaker. Pioneer, oh. May mga old school pa na speakers. Diba? Kaya lang siraan na. Pero Pioneer, oh. Hugot na. Wala na. Display only. So, alisin na natin yan. Defogger pa. Kakabit na lang natin. Okay. Defogger. Kakalasin natin lahat. Unti-unti. So, everyday naman tayo nag-upload. Abangan nyo lang yung gagawin nating restoration. Medyo magastos na naman to. Pero okay lang. Ganun talaga. Walang problema. Ganda to pag na-restore. Para yung Sprinter din, no? Pag nabalatan to, strip to metal. Tignan natin kung anong kalalabasan niya. Medyo matagal na naman to mga kaibigan. So, bye-bye lang kayo kung gusto ninyo makita transformation nito. Parang yung kay Sprinter. At saka yung kay Atoy, syempre. Okay? O, yun lang muna sa ngayon. Ayusin na natin ang mga dapat ayusin. Pati clutch, papalitan natin kasi stock up yung clutch nito nung kinuha ko. Blinid ko lang kaya gumana ulit yung pinaka-master niya. Sa engine bay, konting himas lang. Okay? Let's go!